kailangan ko magsama-sama. Kailangan meron tayong katutunan na siyang makakalaga sa atin. Kasi nurturing group yan, no? So, ang tawag ko po ay care group. Kaya po, available po kayo, at sana gawin natin available ang bawat sa atin, no? Ay umakit tayo ng care group. Meron po mga schedule na sinasabi dito, okay lang po. At kung gusto hindi po kayo available ng Monday to Friday o Saturday, mag-request tayo ng mga Saturday. Salamat. Actually, thank you, Ate. Actually, napaka-relevant po talaga tayo muna tayo. Yung care nga po, yung care group, C-A-R-E. Kung tama lang aking memory, Juliet. C, ang stands for consolidating on, to reach out and empower. So, it's reaching out and empowering po sa care group. Ako po, member ko ng care group Thursday, talaga pong nakaka-refresh. Yung sa new beginning. Alam ko natin lahat tayo may mga kailangan simula Simula after a very hard work, sa isang malaking problema, sa isang trahedya, diba? Marami mga kailangan panimula. So, salamat po sa care group. May nais mo po mag-share. Ano po available sa atin, mga kapatid? Ito po, Sunday School, available, diba? Kaya na lang po narinig ko na panalangin ng isang pastor yung sa PCS. Tayo ba't pinagpala mga Pilipino dahil malaya po tayo nakapunta sa church. Aware naman po tayo na marami po nangyayari ngayon sa Middle East, sa Israel, na talagang pinapatay, hinupuli mga nananampalataya ng Kristiyano. Kaya dapat pong pasalamat at samantalahin natin. Ito po yung magandang pananamantala. Sa lahat ng pananamantala, ito po yung magbuging samantalahin po natin ang oportunidad. Gusto ko rin po balikan natin yung nais ko po mag-share doon sa main question. So, ito po, mga available ministries, hindi po yung mga pwede natin gawin. Dito po sa mga guiding questions sa likod, magaganda po yung guiding questions dito po, ito wala ko na itong program. Naisip po bang basahin natin? Ano po gusto natin ganahin? Ito, number 1. How does a congregation provide new beginning for those who have heretofore not been part of the church? Sino po ba yung mga wala pa noon hindi talaga ho parang ang tawag niya ng mga pastor Zimbabwe. Alam mo ba yun? Pagkatapos ng Zimbabwe yan Zimbabwe daw. Paano daw po natin lalo yung congregation na provide para sa mga hindi lang po sa kanila, hindi siguro umuwi maski babad siguro, pero nangangailangan ng beginning. May nais mo ba? How does our congregation provide new beginnings for those? Actually, nasagot na po, no? Aling UFC Doc, yung care group, yung ating mga Sunday schools, mga ministries, even yung mga outreach ministry. Sige po, parang pareho lang sa number 2 lang. How does our congregation provide new beginnings when trouble or dissension has split apart members? Naku, may alam po ba kayong gano'n? May mga nangyayari po yan, di ba? Nagkakaroon ng division ng mga miyembro. Ano po ba pwedeng gawin ng ating congregation, ng ating iglesia? Tahimik tayo. Sige po. Diretso muna tayo. Tapos gusto yung sumagot, no? What else could we do? Ito very specific na. As a church at Central, to do to welcome and make room for others. Yan. So, wini-welcome po natin, di ba? Yung mga bago. Napakalaki po ng church natin talagang mahirap po yung magkakilala lahat. Pero ano po ba pwede natin gawin as a church to welcome and make room for others? Kahapon po nag-attend ako ng WSCS Fellowship. Wow, women's na ako talaga. Pero ko na po. At ang naging topic po doon ay Joyful Women Serving Jesus. So yung pagngiti pa lang po natin daw, pagngiti pa lang sa ating katabi, sa ating kasama dito, ay isang manifestation na nagsiserve tayo kay Jesus. Yung nakangiti lang tayo. Kasi di ba, syempre, nasan tayo? Kasi kasi mamot, parang nasan ko yun? Di ba, parang nasan yung joy? Baka naman mahawa pa yung katabi natin sa simangot natin. So, at ano din, pagka alam katabi natin, nakangiti itong taong ito, ba't ako nangingitian ito? O papangiti rin siya, di ba? Ayan, nangingiti na sinahatin. So, ngiti-ngiti lang pag may time. So, number 4 po, how can you reach out to someone who is new to the community? What can you do to make the person, ito po ang number 5, medyo controversial, no? If you can investigate, find out why people leave for another
church, our community? What did they hope to find which our church had failed to provide? Meron po ba kayo kilala o kayo mismo? Meron po ba, ano po kaya ang mga, nakapagtanong na po ba kayo, bakit ba umaalis sa mga tao o mga miyembro sa iglesia? May naisip po magsalita. Actually, hindi po ako nagtanong. Nag-google po ako. Yan, may few minutes pa tayo. Talagang nag-google, no? Kasi medyo na ano po ako to eh. Ito po, may 6 reasons daw sa Bible website. We have 2 minutes. Advance po yung clock eh, nakakabits. May 6 reasons daw po why people leave their church. Nababasa niyo po. Number 1, poor leadership. So, yun po, nandun yung mga financial problem, nandun yung mga moral problem, lack of vision, nandun yung mga sisihan, nagbawa si poor leadership. Number 2, different style. Meron daw po mga miyembro na naghahanap ng ibang style para sa music, kahit anong lungkot, minsan naman bakit parang ang gulo-gulo, ingay-ingay, mga ganun daw po. Number 3, specific program. Ganyan, parang halos ganun din po. May hinahanap ng tao na programa na nag-fit sa kanyang needs, sa kanyang gusto. Number 4, disillusionment. Ito po medyo mabigat. May mga disappointments, may mga frustrations, o even yung mga nagkakagalit-galit ng mga miyembro. Yan po, disillusionment, frustrate or disappoint. Inner hurts. Ito po yung mga personal na problema ng mga miyembro na hindi po nami-meet ng iglesia. Ang tendency daw po ng isang miyembro, imbis na magpakita, magtatago na lang, himo-himo, kaya totally ayaw niyang sabihin yung problema niya, inner hurts, na tinatago niya at naghahanap siya ng sagot, pero hindi niya nahanap sa church. Siguro na ito po ay napakasakit, no? Mabigat pong, meron po bang nakaka-relate dito, inner hurts? Ako nakaka-relate minsan. May times na parang kung nalang ako magsimba, gusto ko magtago sa loob ng kwarto, gusto ko hanggang hindi na nagsisimba. At number 6, parang church size, yung laki daw ng church. Madalas tayo makarinig na yung maliliit na church, parang mas, mas close, kakilarin, alam by names, parang alam yung mga problema na lahat. So, yun din daw po isang factor, yung laki ng church. Tapos meron din po, ayan, siguro po, next time, pa natin, how to handle naman na problema. Learn from it, pray for them, and open the gate. Yan daw po yung how to handle naman. Yung mga miyembro natin na lumilipat o nawawala. Learn from it. Ano po ba yung mga lessons na pwede natin matutunan? Lalo na tayo mga leaders, tayo mga group, mga members. Pray for them and open the gate for their return. So hindi natin isasarado yung gate. Parating open para bumalik ang ating mga kapatid. Siguro even hindi na po sa church ito, sa bahay, sa pamilya, o may mga nawawala. Sige po, nagpapray na po sila sa likod. So, manalangin na rin po tayo, tutuloy po natin. Tanda po natin reflect. Sabay-sabay po tayo sa Awit 55:16. So, huli-huli po. Ready? Go. Kay Yahweh lang ako, hihinginan sa klolo, aking natitiyak, ililigtas ako. Sige po, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po na nagpapasalamat kami na pupuli dahil kami po ay may pribilehiyo at may kalayaan na magkatipon-tipon sa ibahay sambahan para po aralan ng banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuro mo na kayo po ay nagka-transform sa aming mga buhay sa pamamagitan ng fellowship namin dito sa aming iglesia. Patawad, Panginoon, sa mga aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Kung kami nagiging sanhi ng paghina ng mga kapatid namin, patawad po at naway gamitin po kami na maging transformers ng pagbabago po para sa aming iglesia, para sa aming kapatid. Maraming po salamat dahil kayo pong ama na sa klolo, kayo po ang Diyos na tunay na tumutugon sa nagamitin namin. Dalangin po namin na patuloy ka mag-usap sa umaga ito sa aming pananambahan at ngayon tunay na maging pagpapala at magpapala ka namin sa buong araw na ito at sa buong linggong darating. Maraming po salamat at dahil po kami muli sa darating na linggo dito po sa aming Sunday School sa unang biyaya. Ang lahat ng papuri ay tanging sa lamang aming Panginoon at tagapagligtas, Yesu Kristo na aming buhay. Amen. Sige po, kita-kits po tayo na next Sunday 7.